They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, Mare! Yes! Biyernes na to the highest level. I'm so excited. Just can't hide it. Saan tayo diba? mamaya? Well, grabe na yan. Mamaya natin pag-usapan yan. Oo. Pero bago tayo magplano ng lakad, siguraduhin natin na ang ating kalusugan ay talaga nakakondisyon. Hindi na ko-compromise. Oo. Kaya nga naman, Marce, eto na kailangan uminom tayo ng MX3 capsules. Ay, oo naman, Mare. Ano ba meron dyan? Well, bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free, nagtataglay din ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Wow! Ang MXC product na ito, Mare, ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. True, lalo! Kaya nga naman hindi kataka-taka na inawardan sila mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Pak, awarded. Oo, diba? Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Dahil sa MX3, dito ako believe! Cheers, miss! Nabakalita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Yan! Isang maganda. Thank God it's Friday! Sana naman ang lakad ng mga merlat, ng mga menchu. For sure, kanya-kanyang plano na naman ang gimikan. Pero syempre, dapat siguraduhin natin na in moderation lahat ng ating gagawin. Magtira ng pang-uwi. Oo, tamang disiplina lang at proper diet, diba? Parang advice sa mga ng MX3 lagi, diba? Correct. Dapat tamang disiplina at proper diet, diba? Dahil ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oo. Diba? Ano nakakaloka. Pero hindi ito nakakalinaw ng mata. Oo. Kumbaga parang ito'y nakakatulong lamang para alam mo yun, hindi naman maprotektahan, hindi para ma-firm lang niya. Pang-suporta, kumbaga sa ating immune system. Suporta sa ating immune system, diba? Correct. Mas maganda pa rin na magpatingin sa doktor. Oo, kung may nararamdaman. Kaya nga lagi sinasabi, if symptom persists, consult your doctor. Oo. DTI NCR permit number 1. Di ba ganun sa ibang istasyon? For DTI NCR naman na DTI 770 of 2025. Yun na lang yung narinig mo no? Diba? Nakakaloka. Pero eto na, wag na natin matagalin pa dahil mainit ang ganap sa Chika sa Arena! Matakot sumayaw, gumalaw ang singalyaw, sige gumalaw ka. Sige
But anyways, mga bangga, ito na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, isang araw na lang. Actually, hindi na isang araw. Kung hindi oras na lamang ang ating iniintaya para sa huling game sa elimination round ng PBA Commissioner's Cup 2025. Kung saan nga naman, mamayang gabi matutunghayan na natin ang labanan. Ay, nako, nakakaloka. Ng Meralco versus Magnolia. Susundan naman ang TNT at ng Rain or Shine. Ito ang tinututukan ng lahat kung sino nga ba sa tatlo na nasa bottom 3. Do you like it? Bottom. Dami, di ba? Tapos ano, isa lang yung top? Gano'n. Siyempre. Nagagawa-agawa. Hindi, totoo naman eh. Siyempre, isa lang naman yung nasa number 1. Alam nga naman, tatlo silang number 1. Nakakaloka. Ang tawag doon, 3 tops. Oo. Wow! Di ba na nakakaloka? Kung saan nga naman ang NLEX Warriors, ang Magnolia at ang Rain or Shine, sino kaya sa tatlong kuponan na ito ang malalaglag at tuluyan na munang magpapahinga para sa season na ito dahil tandaan po natin, isang pwesto na lamang po ang iniintay natin kung sino ang mapapabilang sa top 8 na teams na uusad para sa quarter-final round ng PBA Commissioner's Cup 2025. Magwagi kaya ang Magnolia against Meralco na dapat, di ba? Dapat may panalo nila ito kung gusto nilang mapabilang sa top 8 teams. O di naman kaya ang Rain or Shine kaya masupil kaya nila ang pagkatalo, o diba, against TNT. Well, mamayang gabi natin yan sama-samang pakatutukan para sa huling game for the elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Sa ibang balita, Tita Cora, pasok! Ako, Mare, medyo nakakalungkot na itong balita na ito. Oo. MPBL Sager ba? Paano ba basa na to? Sager Ken Sigura. Patay matapos tambangan at pagbabarilin. Oh my God. Patay matapos pagbabarilin o ratratin ng bala si Maharlika Pilipinas Basketball League Kager Ken Sigura sa bayan ng Imlan, North Cotabato. Ayon sa ulat ng Brigada News nitong Huwebes, January 13, 2025, ay pauwi umano si Sigara habang minamaneho ang kanyang sasakyan kasama ang kanyang pamangkin ng tambangan umano sila ng isang puting sasakyan at pagbabarilin. Nakaligtas naman sa naturang insidente ang pamangkin ni Sigura matapos puntiryahin ng mga sospek ang tagilirang bahagi ng sasakyan at lumalabas din umano sa investigasyon na galing sa isang Invitational Basketball League ang biktima noong pauwi na raw sana siya. Nagawa pang maisugod na sa ospital ang biktima, ngunit kinalauna na ay nalagutan din ito ng hininga. Samantala nakatakda namang ihatid sa Digo City, Davao del Sur ang kanyang labi o ang labi ng biktima kung nasaan ang kanyang pamilya. Oh my God! Nakakasad yung mga ganyan, ano? Mari, kung makailan lamang, di ba meron na naman tayong yung gold medalist? Akala ko nangingidnap lang ang puting van, namamaril na rin pala kayo. Nakakaloka sila, di ba? Oo, dati Mari, kinakatok lang namin yan. Oo, di ba? Yung tipong papasampa kayo, gano'n. Hindi, pero kidding aside, nakakatakot, Kasi parang, syempre, hindi mo rin naman alam yung ganyan katulad. Ano kayo motibo? Hindi natin alam. Ano yung gold medal? Ganon, pinag-interesan. Ganyan. Grabe naman. Hindi, pero diba, kidding aside lang din po, nakakatakot at nakakapanghinayang. Kasi yung mga atleta natin yung mga katulad ganito, na diba, nababalitaan natin na yung mga atletang Pilipino ay namamayag pag nasa iba't ibang bansa para mag-compete at talaga nagwawagi naman talaga. Pero makakarinig tayo ng ganito kasi syempre, kawalan din yan para sa kumbaga parang sa sektora ng mundo ng pampalakasan. Lalo pat syempre, 'di ba? Nakakaawa, Kung ano man ang mga motibo niya. At saka Mare, sana maprotektahan ang mga manlalaro natin o kaya ang ating mga atleta. Kasi kamakailan lamang, yung ating Olympic gold medalist, di ba? Yung sinaksak habang siya ay natutulog diba? Sa sarili niyang tahanan. Di ba? Yun din, Grabe na ito. Anong galit nyo sa mga atleta? Nakakaloka kayo. Di ba? Na kailangan atleta, nakakaloka. Ba't hindi nyo puntiryan yung mga yung umistapa sa inyo, ganyan?
Diba? Yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Hoy! Ay, hindi. Hoy! Grabe ka. Wala ka pala pangalanan. Wala naman. Hindi mo kaya yun, Diyos ko. Oo. Bago ka pa makalapit sa kanila, pinambangan ka. Guarded. Wala naman yung mga nakakalungkot na balita yan, hindi ba? Lalo pat may kinalaman sa mundo ng sports, hindi ba? Sana, yun nga, tama nga Tita Cora, no? Sana mabigyan ng proteksyon yung mga manlalaro at mga atleta nating mga Pinoy nang sa gayon nakakasiguro tayo sa kanilang seguridad. Di ba? Na nakakalo. At saka sa pamilya, sa naulilang pamilya nitong si Sager, ayan, kami po ay taos-pusong nakikiramay. Nakikiramay din po kami. But anyways, mga pangga, at yan po muna ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sport. Pero mare ha, bago natin sila iwanan. Oo nga pala, eto, diba? Kung gusto nyo matunghayang gaya ng binalita ko kanina, actually, huling araw ng elimination round ng PBA, abay, download na ang Arena Plus app sa inyong mga cellphone dahil, diba, kung itatanong nyo, bakit nga ba? Dahil sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan kaastig natin dyan ang ating mga basketball player sensation sa mundo ng PBA na si Jordan Clarkson. Scotty Thompson, PBA yan. Nakakaloka yun. Diba? Pasok ang Barangay Ginebra team. At syempre sa mundo naman ng NBA, ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Correct naman. Favorite ko kasi si Jordan Clarkson. Talaga ba? Feeling ko nga nagtitennis na din siya. In fairness. At syempre ang aking super crush, ang aking ultimate Prince Charming, ang bagong endorser ng Arena Plus na, alam mo yung kabilang din sa mundo ng NBA na si Austin Taylor Reeves. Diba Jordan Clarkson? Hindi, si Jojo. Jojo Nunez. Ayan, kaya ano dapat nilang gawin, Mare? Ay, Mare, mag-download na ng Arena Plus sa inyong cellphone gamit ang App Store at ang Play Store. At pwede rin kayo makapanood ng mga laban ng PBA at NBA sa arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. So, eto na nakakaloka. Bakit may tumatawag? Correct. Yan na yung tawag. Uy, alam mo, hindi talaga maalis sa isip ko yung yung kalungkutan dun sa namayapang basketballista. Oo, diba? Kasi napaka-sudden nun, Mari, no? Diba? Yung mga usually, mga ganyan, basketballista. Tapos, sino ngayon namaril? Hindi ko alam. May namaril din na isang basketball player din, di ba, na nakulong siya, na player din ng PBA. Correct. Di ba, yung mga ganun. Na nagbenta kay Boss Toyo. Oo, di ba? Yung mga ganong aspeto. Parang nakakasad, no, na ang nai-involve ganito sa karahasan ngayon, yung mga atleta ngayon. Nakakasad. Pero may mga pumapanaw. Sana mo huwag ng ganun. Sana, di ba? Let's spread love. Di ba? Let's not spread love. Kumbaga, let's spread love, not hate. Ano ba yun? Let's not spread love. Nakakaloka. But anyways, eto na, mukhang hindi magsispread. Ang balitang ito na nagsisirkula. Oo. Hindi. Kasi, alam mo yun, makakakita ka ng lagusan patungong Encantadia. Oo. Pag in-spread mo ang legs. And if you learn how to fly. Pero eto na nakakaloka tunayan sila dahil hindi na magsispread kung hindi, diba? Tinuldo ka na nga ang usapin patungkol nga sa pagbabalik ere nga daw di umano ng ABS-CBN sa Free Channel TV. Talaga? Diba? Kasi nga, diba, napapabalita kamakailan lamang na itong February 10 na nga daw, magbabalik na muli sa National Free TV Channels ang ABS-CBN matapos sila di umano nagawaran ng prangkisa ng Kongreso. Pero ayon sa nabalitaan natin. Ayon? Oo. Wala daw katotohanan ito dahil yung prangkisa na iginawad sa kanila, yung sinasabi na meron sila, diba? So parang sinasabi nila is nasa unang pagdinig pa lamang. So ibig sabihin hindi pa nagagrant. Ilang pagdinig ba yan, Mare? Well, siguro mahaba pang deliberasyon yan Pero sinasabi ng ilan, mapapanood na daw nga sa Channel 3 ang ABS-CBN kasi ibabalik na ngayon prangkisa and whatsoever. Meron naman nagsasabi na pwede silang ibigay sa Channel
if I'm not mistaken, parang 15. Oh. Tapos may Channel 51. Yung mga free channel TV. Ano ba yun? Talaga ano yun? Ano yung by peak? Ganon. Oo. Diba? Ano yung bingo? Ganon. Nakakaloka. Mamimili kayo kung saan channel nyo italalagay. Pero Mari, hindi na nakakapagtaka yan kasi 'di ba alam mo naman ang GMA kung saan-saang channel na din sila napunta. Well, meron naman din kasi sila talaga mga sariling mga prangkisa. Oo. Ang kumaga pagkakaiba lang nila ng ABS-CBN kasi sa kanila, 'di ba? Tinanggal sa kanila yung prangkisa nila. Nasabi ng ilan, ibabalik nyo din naman pala. Oo. Bakit ngayon, parang sinasabi ng ilan, bakit ngayon yung mga kongresista atat ngayon kayong bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN samantalang kayo ang nagtanggal sa kanila niyan? Oo. 'Di ba nakakaloka? Alam mo Mari kung bakit hindi namamatay yung paniniwala nila at yung fake news na sila ay babalik. Kasi nga Mare, hindi na ito bago. Kung matatandaan natin Mare, sa Marcos Senior government, nawalan ulit sila ng prangkisa during that time. Na ngayon naman ay naibalik pero nawala ulit sa pamumuno ni dating presidente Rodrigo Duterte. Correct, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Pero sa ngayon kasi hindi na sila nakabalik sa kanilang free channel TV na Channel 2 na kanila talaga. Oo, kasi nuwain. Pero syempre, 'di ba, na ngayon binibigay sa kanila yung Channel 3 tapos iba-iba pang mga channels. Sabi naman ng ilang mga kapamilya supporters, parang sa ngayon hindi na daw nila kailangan. Actually. 'Di ba? Kasi sa ngayon parang happy naman sila na nakakapag-content sila at nakakapag-provide ng mga quality shows sa iba't ibang mga platforms as channels, 'di ba? Andiyan ang A2C, ang GMA7, ang TV5. So, kakailanganin pa ba namin yan? Tapos sasakit na naman ang ulo nila. Pero gano'n ba totoo yun? ang mga balibalita, Mare, na mas mataas daw ang kinikita nila nung nasa free TV pa. Well, at ngayon, parang medyo may may pagkalugi. Pero syempre, hindi natin maalis yan, Mare. Medyo may pagkalugi, yes. Pero, hindi natin sure nga. Actually, ulitin ko, correct ko yun. Hindi natin sure kung talagang lugi. Pero sa aspeto in business-wise, nakikita natin na mas nagiging advantage ito para sa ABS-CBN na lahat ng channel nahahagip nila. Diba? At saka, tigilan na yung sinasabi lagi na na sila ay nakikipanahan. Dahil wala naman po silang interest pa na magkaroon ng sariling channel. Kumbaga, ngayon po ay content provider sila. Correct. Diba? Content providers sila. Kaya nga tinawag silang ABS-CBN Studio. Correct, 'di ba? Kumaga parang doon na sila mas nag-focus, doon na nila nakita yung kanilang strength, 'di ba? Sabi nga nila kapag may mga bagay na tinatanggal sa iyo, makikita mo yung strength ng mga bagay na hindi mo nakikita dati. And which is yun yung makapag-provide ng quality shows as content provider sa iba't iba mga channel. At saka sa ginagawa nyong ganyan pang fake news nyo, the more na ini-steer ninyo yung path, lalo itong bumubula. Hindi tsaka isa pa, Mare, para lang sabihin sa Kongreso ngayon dinidinig, tapos antayin nyo makiusap sila ulit. Why na? Tama nang wala na silang sakit ng ulo, di ba? Correct. Ano ito para sila, alam mo yun, kung gagawin man yan, hindi ko naman sinasabi this is just an opinion. Diba kung sakali naman din gagawin na susunggaban nila yung prangkisa na yan, Mare, para naman silang dumampot ng batot, ipinukpok nila ulit sa ulo nila. Correct. Na alam din naman nila na pagdating ng araw, pag kukumpulan na naman sila ng mga to, pag nag-trip to mga to, di ba yung mga ganong aspeto? Bakit? Totoo naman di ba? Correct. Kung hindi ba naman talaga malaking pagtitrip yun? Di ba? Nakakaloka. Kasi pwede mo naman palang bigyan ng prangkisa Di ba? Pwede naman palang i-renew Bakit kinuha nyo? Di ba? Tapos ngayon bibigyan nyo ulit ang prangkisa. Ano to, di ba? Naglulukuhan ba tayo? Gina G. Kasi aminin naman natin, Mare, wala talagang kompetisyon kasi ang ABS-CBN talagang mahusay ang ABS-CBN. In fairness, diba? At saka sinabi nga natin, Mare, paulit-ulit natin sinasabi dito na mula nung nawala ang ABS-CBN, hindi naman po talaga nagkaroon ng ng kapalit. O kaya mas umangat si ganito o mas umangat si ganito. Kasi nabago talaga ang landscape ng pre-TV dahil mula nung nawala ang ABS-CBN, nagsilipatan ng ibang mga tao. Ang karamihan ng mga tao sa digital. Truly naman din. Tsaka isa pa, diba? Ako ito sasabihin ko talaga kasi syempre, when it comes to mga teleserye and everything, hands up ako.
ABS-CBN talaga yan, diba? Hindi ko sinasabing hindi magaling ang TV5, hindi ko sinasabing hindi magaling ang GMA7. Oo. But quality teleserye, aminin naman natin, diba, ABS-CBN. But when it comes to news and current affairs, hands up ako GMA7. Yes. Diba? May kanya-kanya silang strength. Kumbaga may kanya-kanyang forte yan eh. Oo. Diba? May mga ganong aspetos. Kaya nga may liberty tayo to choose kung anong papanoorin natin. Correct. Diba? Kaya nga naman doon sa mga nag-ano. Sa TV5 may pangbato din sila. Sino? Si Idol Rapi Tulfo. Oh, si Kuya Will nandun, diba? Oo. Oh, diba? Nakakaloka. Si Kuya Will naman, iikot niya na lahat, diba? Diba? Yung stasyon na lang sa Roosevelt ang hindi niya napupuntahan. Bakit ba? Kasi ang laro ni Kuya Will, Trip to Jerusalem. Anong channel na ba siya lalabas? Diba nasa Channel 5 siya? Nasa Channel 5 nasa pa rin TV5 ba siya? siya. Oo. Na nakakaloka. Oo, Yung kanyang will to win. Oo. Diba Oo nga pala. No? Oo, diba? Bakit akala mo ba nasa 7? Tama ba? Oo, nasa TV5 na. Mas kaya ako nang confused. Oo. Tama ba? Comment down below dun sa mga nanonood. At saka ang TV5 ang pinagmamalaki nila, Mare. Oo. Aminin mo, lumikha ng napakalaking history sa TV ang pagkakaroon ng face-to-face. Naman! Diba? Siyempre, nandun ang Talakserye. Andun ang Corina Sanchez. Oo. Siyempre, ang Frontline Pilipinas. Ang Cheryl Cosim. Oo. Diba? Siyempre, Jiggy Manicad and Julius Babaw. Diba? Nakakaloka. Nakakaloka yung bawat istasyon ay may pinagmamalaki po. At ang may kanya-kanyang ABS-CBN, strength. nasa punto sila ng kanilang karera, ang buong istasyon ng ABS-CBN, na hindi na po sila nakikipagpaligsahan because nagbibigay sila ng content sa iba't ibang istasyon. Correct. Wala na sa kanilang kompetisyon. Ang sa kanila, makapaghatid ng kasiyahan sa lahat ng mga manunood. Yes. Yun lang naman talagang importante dito. Yun diba? ang nakakakilabot dun, no? Hindi prangkisa ang magpapatigil sa inyo. Kaya, diba? Did anyone stop them? No. Diba? May mga platforms kasi ang digital, lalong-lalo na ngayon, diba? Kaya nga, diba? Para silang, tubig baha. Oo, kahit diba? harangan mo sila, aagos at aagos, raragasay ang mga In yan. fairness sa ABS-CBN. Diba? Tanggalin nyo ng prangkisa, tanggalin nyo ng kung ano, hindi makakapagpapigil ang mga talentadong tao. O, diba? Mga talentado po kayo. Ikaw talentado ka ba? Ba't ikaw? Oo naman. Oo, parehas tayo. Talentado. Sige. Tama, baka madulas ka, diba? Talentado. Hindi tayo madudulas. Oo. Maiba ng letra yan, lagot tayo. Correct. Diba? But anyway, hello po, si Randy Santiago daw ang papalit kay Willie Revillame dahil bigyang daan si Kuya Will sa politika. Oo nga, pag malapit na yung kanilang campaign period. Oo. Mga diba? baklang to, hindi nanonood ng TV sa hapon. Oo. Paano? Ay, may programa. Paano, diba? Multitask, iwalay ko yung kaluluwa ko. Paano? Kaya nga nandiyan kayo ang aming mga chismosa ang mga kapitbahay. Diba? Oo. Na kayo ang magiging kaagapay namin pagdating sa chismisan. Oo. Well, in the meantime, mga Marseillan, po muna ang ating unang chikahan on a Friday morning sa aming pagbabalik. Isang umatigabong chikahan naman na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!